My message to you this morning is part 2 of what I have started last week. This is just a mini-series para po i-encourage ko ang bawat isa sa atin to really take the Sunday as off bilang ating pagsamba sa Panginoon, Sunday, at saka po encourage ko pa kayo na patuloy po ninyong magkaroon with your family ng family devotion every Saturday evening. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi every Saturday I see families doon po sa ating messenger chat. Marami pong families ang nagpa-family devotion na ngayon. And some of them, nakikita ko, nasa church po sila dahil sa Sabado ay nagpiprepare na sila for Sunday. And that is the purpose. No? Na ang Sabbath po, ang Christian Sabbath, ay nagsisimula yan Saturday night hanggang Sunday evening. Sa Jewish Sabbath, yung pong mga Jews ay Friday night hanggang Saturday evening naman. Pero tayo po bilang sa atin, we have our Sabbath, we call it the Lord's Day, on Saturday evening, Sunday. Kasi on Sunday, ang Panginoon ay na-resurrect. Diyan po, nabuhay na muli ang Panginoon. I will be talking about that later. Kanya po, itong message ko is to encourage everyone. We are now creating a new culture in our church, which is a good culture, a good habit. Kung kayo po ay nagdi-devotion na with your families, that is a good habit. Tuloy po ninyo yan kasi meron pong blessing ang Panginoon dyan. And then, isang purpose din po dyan ay hindi po sapat na nagpa-family devotion kayo pero hindi naman kayo nag-church on Sunday. Hindi po kompleto yan. Actually, you are just preparing your family. In one way, you are preparing your family on Saturday evening for the Sunday na talagang ito ang Sabbath natin sa Panginoon. Kanya po, for those of you who are having your family devotion but you are not preparing your family on Sunday, kulang pa yan, kapatid. Siguro mga 10% lang yan. Yung 90% is when you come here on Sunday with your family to worship God and to listen to His Word because this is His day, this is the Lord's day. Now, entering God's rest, part 2. Reviewin muna po natin ang ating tinalakay last week briefly. So nakita po natin last week na ang original plan ng Diyos is to share His rest with us. Yun po ang gusto niya. No, at yun po ay ang intention niya na tayo ay pumasok sa kapahingahan ng Diyos on the seventh day, at yun po ay hindi nasira kahit na nagkasala ang tao through disobedience. Yun pa rin po ay original plan ng Diyos. In fact, yung pong whole Bible narrative, yung pong buong kwento ng Biblia, kung titingnan nyo, is God restoring His creation to His original plan. The creation will rest with God. Nakita rin natin last week, yung 7 Jewish festivals, no? Yung regular Sabbath, yung Jubilee year, yung Passover, those 7 Jewish Sabbaths are hints na tayo po ay gusto ng Diyos, bumalik tayo doon sa original plan niya. Kasi yung 7 Jewish Sabbath, yun po ay sineselebrate ng mga Jews with a day of rest. In fact, yung isa pong feast doon is a 1 week rest. Talagang pinagpapahinga ang mga tao para po pumasok sila sa kapahingahan ng Diyos. At bagamat nasira po yan because of sin, ay yan pa rin ang gusto ng Diyos. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, in-announce niya lahat ng mga Jewish festivals na nagpapakita ng invitasyon ng Diyos ay finulfill ni Jesus. No? Finulfill po ng Panginoon lahat ng sinisimbolize ng 7 Jewish festivals at sinabi niya siya ang Lord of the Sabbath. Kaya po noong araw na yon, nung ministeryo po ng Panginoon, dineclare niya that the year of the Lord's favor has come. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpatawad siya ng mga sa mga may kasalanan, nagpalayas siya ng mga demonyo, nangaral siya ng mabuting balita. Ibig sabihin,
Nagbigay ng rest ang Panginoon doon sa mga nabibigatan sa kasalanan nila. Nagbigay ng kapahingahan ang Panginoon doon sa mga inaalihan ng demonyo. Kasi yung mga inaalihan ng demonyo, they have no rest. Yung pong may sakit na hirap sa karamdaman nila, pinagaling ng Panginoon kasi hirap na ang karamdaman niya ay nagpapahirap sa tao and so on and so forth. Kaya pinakita ng Panginoon, He is really the fulfillment of what God has planned ever since the creation of the world. So yun po ang makita natin. Now, ngayon pong umagang ito, ay titingnan natin yung Sabbath commandment, yung pong Exodus, binasa natin, at saka po yung how are we going to keep the Sabbath day holy? No, yung pong ayon doon sa Isaiah. Now, una po tingnan natin, I have three major points. Yung pong una, medyo mahaba. Yung pangalawa, medyo maiksi ng konti. At saka po yung pangatlo, maiksi na lang. Okay? Kaya you brace yourself. Una, yung unang point natin. Okay? The Sabbath is a solemn command. Ang araw po ng kapahingahan, the seventh day, ito po ay isang solemn command. Now, pansinin nyo, it is a command. It is not a suggestion. Hindi po siya tulad ng mga traffic signs natin. Yung mga traffic signs natin, kaya raw matraffic sa Pilipinas kasi hindi naman talaga sinusunod eh. Suggestion lang daw yung mga traffic signs kaya pwede mong i-violate yung mga... No. The Sabbath command is a command of God. Hindi po yan suggestion. In fact, ito po'y bahagi ng moral law ng Diyos. Ibig sabihin ng moral law ng Diyos, has to be... Kailangan pong sundin ito tulad nung pagsunod natin sa 9 na utos ng Diyos. Yung pong Sabbath keeping is part of the 10 Commandments. Nandun po yung 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng bulaan sa iyong kapatid, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Yung pong Sabbath keeping ay kasama doon. Ibig sabihin, pag-angsang tao, sabi niya, hindi mahalaga yung Sabbath. Well, para mong sinasabing, pwede mo nang labagin yung siyam. Pwede ka nang pumatay, pwede ka nang man-rape, pwede ka magnakaw. It's part of the moral law. Okay? It is a solemn command. In fact, ang 10 Commandments po ay isinulat by the finger of God. Alam mo ba ninyo yan? Ang 10 Commandments, ang 10 utos, ay yan daw po ay isinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Nung nandun po si Moses doon sa Mount Sinai, meron pong ang Diyos, habang kinakausap niya si Moses, sinasabi ng Panginoong Diyos kay Moses yung mga utos niya, habang sinasabi niya, sinusulat ng Diyos ang bawat utos, mismong sa kanyang mga daliri. Kasama po yung Sabbath law. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Kasama, remember the Sabbath day. Nandito po ang yung verse dyan, no? And He gave to Moses, when he had finished speaking with him on Mount Sinai, the 2 tablets of stone written with the finger of God. It was written in the finger of God. Yung pong Sabbath law. Now, what is the command? Ano po ba yung command? Well, sabi dyan, remember the Sabbath day to keep it holy. Na ibig pong sabihin, yung Sabbath day, yung 7th day, should be treated as holy. Tatratuhin po nating banal ito. Ibig sabihin, hindi natin i-consider ito na isang natulad ng 6 days na ordinary day. It has to be treated as holy. Kasi ito ang araw kung saan after 6-day creation, ang Diyos ay nagpahinga on the 7th day. Okay? In fact, yung ibig sabihin ng Sabbath, literally, it means stop. God stop. Kaya pag sinabing Sabbath, it means God ceased from His work. Tumigil ang Diyos sa kanyang paggawa. Now, sabi rin po dyan, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang salitang remember that intimates we tend to forget. Okay? Okay? Kasi madali nating makalimutan yung araw ng pamamahinga. Lalong-lalo na pag busy tayo to the week, you're busy Monday, Tuesday, Wednesday. Na kaya sabi ng Diyos, habang nagtatrabaho ka, alalahanin mo yung 7 araw because you tend to forget because of your business. Okay? Kaya habang nagtatrabaho ka, alalahanin mo yung araw, yung 7th day to keep it holy. Huwag mong ituturing na ordinaryong araw ito kasi ito ang araw na nagpahinga ko.
Kaya habang nagtatrabaho tayo, alalahanin natin, magpapahinga tayo on the seventh day. Now, kanino iniutos ng Diyos? Yung utos na ito. Makikita nyo, doon po sa mga head of families. Doon sa mga head of the household. Sino po ang ulo ng pamilya? Ang mga tatay. Pero napansin ko po dito sa Pilipinas, yes, tatay yung ulo ng pamilya, pero ang liig, nanay. Liig, nanay. Hindi nyo na ako yung joke. Okay. No. Okay. Dapat po, ang makita nyo, ang utos po, basahin natin yung utos, no? Sabi po ng Diyos, on it you shall not do any work. You or your son or your daughter, your male servant and your female servant, and your livestock, and the sojourner who is within your gates. Sinong kinakausap? Hindi yung wife. Yung tatay ang kinakausap diyan. Kasi you or your son. Okay, pag wala na yung tatay, sino ang kakausapin diyan? Yung nanay. Kung wala na yung tatay, wala na yung nanay, sino yung kinakausap diyan? Posibleng yung panganay. Kung sino yung head ng family, siya ang inuutusan dito, siya ang magpapaalala sa mga kasambahay niya na titigil sila dahil tumigil ang Diyos sa pagtatrabaho. At ikikip nila yung Sabat. Now, by extension, pwede po nating sabihin to, yung may-ari ng business. Okay? Yung may-ari ng kumpanya. Kasi meron silang kapangyarihan over the people under them. Kanya magpapahinga sila. Ang inuutusan po dito, sino? Yung tatay. Pero dito, napansin ko sa church natin, kinakausap ko nanay. Para po, kasi yung nanay nga, siya po ang neck. Napansin ko dito sa mga Pilipino, pag yung nanay ang nagsabing, mag-church tayo, sasama. Pag ang tatay nagsabi, uy, kanya po, siguro sabihin natin, pagtulungan na lang ninyo. Yung nanay, yung tatay. Yung nanay, supportan niyo yung mister niyo. Parang yung tatay ko, nung nagro-rosaryo po kami magkakapatid, every night yun, galing siya sa kursilyo, kaya nagrosaryo kami. Minsan nakakalimutan niya yung mga misteryo. No? Sasabi niya sa nanay ko, onteng nano niya kasi iting kaya nga na yung misteryo na yung tula. Ano? Yung nanay ko nag-a-assist, pwede po natin gawin yun. Pero ang inutusan po dito, mga household heads. Yung mga nanay, yung mga tatay, o kaya kung sino mang pwedeng manguna doon po sa pamilya. So yun po ang mga inutusan. Now, bakit po ito iniutos ng Diyos? Okay? At bakit natin po, dapat nating sundin ito, ang Diyos ang lumikha, tayo ang nilikha niya, bakit niya pinasusunod ito sa atin na mga nilikha niya? Well, tatlong dahilan. Una, kailangan po nating sundin na tayo magpapahinga para sambahin natin ang Diyos sa ikapitong araw because it is but just and right. Tama lamang ito at matuwid lamang ito. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Sabi niya, 6 days you shall labor. Now, bago ko po sabihin yung pinaka-main point ko dito makita natin, pag sinabi ng Diyos, 6 days you shall labor, ang pananampalataya po natin sa Diyos, hindi tayo ginagawang tamad. No? Kahit na sumasampalataya tayo sa Diyos, gusto pa rin po ng Diyos, we work. Kaya 6 days we work. Hindi po tayo ini-encourage ng Diyos na maging idle, maging tamad tayo, sa Diyos na lang tayo aasa. No. 6 days you shall labor. You do all your work. In fact, sabi po ng Diyos kay Adan, nung magkasala siya, magtatrabaho ka pa rin, nga lang medyo hirap. Magtatrabaho ka pa rin. No? Sa pawis ng iyong mukha, sabi po ng Diyos, ay kakain ka ng tinapay. Sa pawis ng iyong mukha. So, duty pa rin po natin na magtrabaho, pero we will have to keep the seventh day for the Lord. Now, it is only just kasi 6 days binigay na sa atin ng Diyos. 6 na araw binigay na sa atin ng Diyos. Parang sinasabi ng Diyos sa atin, oy, hindi ako mahigpit Binigyan na kita ng 6 na araw para magtrabaho ka, para magkaroon ka ng ari-arian, para lahat ng naisin mo ay makuha mo. Bibigay ko sa iyo. 6 days, binigay ko na sa iyo yan. Hindi ako kuripot o hindi ako mahigpit na Panginoon. Kaya tama lamang na yung ikapitong araw ay sa akin yan. Okay? Sa akin yan.
Yung araw ng pamamahinga, sa Sabbath day, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Kaya tama lamang na ibigay mo sa akin yung pang-7 araw. Okay? Yun po ang sabi niya. Kanya po, sinasabi ng Diyos, utang nyo sa akin yung ika-7 araw. Binigyan ko kayo ng 6 na araw, utang nyo sa akin yung ika-7 araw. Ang sino mang magtrabaho, ang sino mang hindi niya itatangi ang ika-7 araw, para niya akong ninanakawan. Binigyan na kita ng 6, kukunin mo pa ba yung isa? Meron po akong narinig na kwento tungkol po dito. I learned it when I was a new Christian. Meron daw pong isang pulubi na nagmamalimos. At noon, yung haring mayaman doon sa lugar nila ay namamasyal. Nung makita po ng pulubi yung hari, hindi niya alam na siya yung hari, namalimos siya at yung hari meron siyang 7 gold coins. Sa awa po ng hari, ay binigyan niya una 1. Pero naawa pa siya 2, 3, 4. Hanggang binigay niya yung 6. Dahil naawa siya. Nung umalis na po yung hari, so 1 na lang yung gold coin na titira sa hari. Yung pong pulubi, sabi niya meron pa siyang 1. Hinabol po niya yung hari, hinold up niya yung hari para makuha yung 1. That is how God will feel. That is how a person will violate God when he will not hallow the 7th day. He's robbing God. Ininanakawan niya ang Diyos. 6 na araw na kitang binigyan para magtrabaho ka, para makuha mo yung gusto mo, and then kukunin mo pa yung 1. Kaya it is right and just. Sabi ng Diyos, it is His due. Okay? Yun po yung una. Yung pangalawa, bakit tayo inutusan ng Diyos? To be refreshed. Yan ang isang dahilan. Para po tayo ay makapagpahinga, ma-refresh po tayo una physically. Makapagpahinga po yung ating mga katawan. Now, bakit po nagpahinga ang Diyos dun sa 7th day? Napagod po ba siya? Okay? Ang Diyos ba napagod? Kaya siya nagpahinga nung 7th day. Napagod po ba siya nung 7th day? Kasi yung 6 days, He was creating the light and so on and so forth. Kini-create niya ang lahat. Tapos on the 7th day, ay, pagod, nakakapagod. Ganun ho ba yung dahilan? No. Pero bakit po nagpahinga ang Diyos? To give us a pattern. Nagpahinga po ang Diyos kasi gusto niya tayong bigyan ng example, bigyan ng pattern. Alam po ng Diyos kung papaano niya tayo nilikha, na tayo pong tao ay hindi Diyos, tayo po ay tao. Galing po tayo sa alabok, meron tayong limitation. At nung likhain po tayo ng Diyos, we can only last working for 6 days. And on the 7th day, we need to rest. Kasi po, ang isang taong hindi nagpapahinga kahit na po Sunday, 7th day, trabaho siya ng trabaho, pansin ninyo, life will be unbearable for a person who does not rest. Ang isang tao pong nagtatrabaho pa rin kahit na linggo kasi nangihinayang siya sa kanyang kikitain, yung taong yon kahit na nang sumusweldo na siya, pag inabot yung pera sa kanya, hindi siya masyadong masaya. Masyado nang mabigat ang buhay. Kaya po ang Diyos nagpahinga para ipahiwatig sa atin, nung nilikha tayo ng Diyos, hindi tayo nilikhang para tayong may energizer battery. Alam niyo, energizer battery, yung monkey na walang tigil, yung isa ever ready lang sa energizer. Hindi tayo energizer battery. When God created us, He created us with a cycle, 6 days work, 1 day rest. Sabi po sa Psalm 103 verse 14, for He knows our frame. He remembers that we are dust. Okay? Kaya po pag nakakita kayo ng taong nagtatrabaho, even on Sunday, tingnan po ninyo yung taong yan, hindi mo mapintahan ng mukha niya. Hindi siya nakapagpapahinga. So, we need to rest physically. That's why God rests. And then, we have to be refreshed spiritually. Ang ating pong mga kaluluwa ay kailangan ding ma-refresh, magpahinga. Ang isa pong refreshed soul is a happy soul. Ang isa pong kaluluwang nakapagpahinga, masayang kaluluwa yan. Positive ang tingin niya sa buhay. Joyful siya pag nagtatrabaho siya. Joyful siya. Pero yung pong worried soul kasi hindi nagpapahinga. Okay? Mapansin nyo, irritable, negative. Okay?
Hindi maganda ang kanyang pananaw sa buhay kasi hindi siya nakapag-rest. Sabi nga po ng isang saying, a bow that is always bent will break. Kung yung bow daw po ay lagi pong nakastretch yan, it will be broken. Kanya po sabi ng Bible, therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Para po yung kaluluwa natin, yung espiritu po natin ay makapagpahinga. Kaya po mga kapatid, i-take ninyo na yung Sabbath day, yung seventh day, is our soul's festival. Is our soul's feast. Fiesta ng ating kaluluwa. Kung saan yung ating kaluluwa ay magre-refresh siya sa biyaya ng Diyos. Kaya nagpupuri tayo sa Diyos. Kaya pagpunta niyo sa church, wag lang po tayong, kailan matatapos ito? No. You praise God. You worship God. Kasi yung soul nyo, doon po siya nagre-refresh. Kaya nagfo-focus tayo sa Diyos. Mamaya, ipakikita ko sa inyo, how are we going to suspend the Sabbath? So, sabi po ni Thomas Watson, the Sabbath day is for our interests. It promotes holiness in us. The business of weekdays makes us forgetful of God and our souls. The Sabbath brings Him, that is God, back to our remembrance. And when we remember God, our soul and spirit are refreshed. Yan ang dahilan. Okay? Now, ang totoo po, kung titingnan po ninyo yung Bible, the Lord reveals Himself in a special way on the seventh day. Halimbawa, si John. No? Si John, mababasa nyo dun sa Revelation 1:10. Si Apostle John, he was caught up in the Spirit on the Lord's Day. Kaya po nasulat niya yung Revelation kasi during Lord's Day, nagpahayag sa kanya ang Diyos. Okay? Nagpahayag sa kanya ang Diyos. Kaya ang Diyos nagpakita kay John ng revelation regarding Jesus Christ. The Lord always especially reveals Himself to the soul on the Sabbath day. On the Lord's Day. Now, alam ba niyo si Jesus? Marami sa kanyang mga himala ginawa during Sabbath. Okay? Si Jesus po, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo. Mostly, His miracles were done on the Sabbath. Okay? Bakit? Kasi si Jesus po ang fulfillment ng Sabbath. Dineclare niya that He is the Lord of the Sabbath. Kanya, ang Panginoon nagpagaling siya. Maraming himalang ginawa ang Panginoon during the Sabbath. Kanya po, ang ating kaluluwa, feast day niya ang Sabbath. By the way, alam niyo ako, I thank God, I came to know the Lord, I was born again on Sunday. Kaya sa akin, special ang Sunday sa akin. July 18, if I'm not mistaken, the third Sunday of 1982. Nakilala, doon po ako pinalaya ng Panginoon sa addiction ko, doon ako pinalaya ng Panginoon, naramdaman ko sa aking sarili na yung pong bigat ng aking kasalanan ay nawala sa akin at pagkatapos po, binuo sa akin ng Diyos ang banal na Espiritu niya. It was really an experience. It was done on me on Sunday. Kanya po, ang point ko po mga kapatid ay ito, yung Sabbath po, this day, because the Lord is the Lord of the Sabbath and He is our rest. Maybe by God's grace, itong Sunday na ito, God will lift up your problem. God will lift up a heavy burden, a sin, a problem, or whatever on the Sabbath. Kaya seek Him. Kasi merong special blessing on Diyos on the seventh day. Okay? Kaya po, that is my point. Okay, so the Sabbath is a solemn command because it came from God and God wants our soul to be refreshed. And God wants our bodies to be refreshed. Kanya wag po ninyong sisisihin ng Diyos if you are tired physically. Wag niyong sisisihin ng Diyos if you are weak spiritually. Wala pa po akong nakitang Kristiyanong malakas, tapat sa Diyos, masaya sa kanyang pagiging Kristiyano na hindi niya binabanal yung Sunday. Wala pa akong nakitang Kristiyano. Pag violate po kasi natin itong araw na sinabi ng Panginoon, this is my day, there are consequences. Kung paanong pag violate natin, pag
yung ibang commandment, yung thou shall not kill, thou shall not steal, pag binayolate po natin yan, merong mga negative consequences. Meron din pong consequences pag violate natin ito. Hindi po inaalis ito ng Diyos sa kanyang utos. Marami pong mga Kristiyano ngayon, they think this is just this something that they can bypass, and then they think magiging strong sila spiritually. They are being deceived. Nalilinglang po sila. So, how then are we going to keep the Sabbath day holy? Okay, paano po natin babanalin ang Sabbath? Now, as I have already hinted, ang Sabbath, ang Christian Sabbath po is a Sunday. Ang mga Jews po, ang mga Hudyo, ang Sabbath nila is on a Friday. Friday night, Saturday night. Pero po yung mga Christians, ang Sabbath po natin ay Sunday. Why? Kasi po ito yung araw kung saan ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Okay? Kaya po yung mga Christians, ever since po nung ang Panginoon ay umakyat na sa langit after He rose from the dead, ang mga Christians po, they are celebrating their Sabbath on a Sunday. Okay? Now, mababasa natin doon sa Acts chapter 20 verse 7, isang halimbawa. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. On the first day of the week. Diyan po nag-gather yung mga Christians. So, pansinin nyo, they were gathering to break bread. That is communion. And then, there was preaching. Paul was preaching to them. So ang mga Christian po ay Sunday po. Now, ang mga Jews naman, tulad po sinabi ko yung Saturday evening sila nagsisimula. I was minessage ako ni Grace to illustrate this. Minessage ako ni Grace this week regarding a Jew. Yung po kasing anak ko si Grace, siya po ay HR. Naghahanap po sila ng mga workers, mga iba't ibang companies around the world. At meron silang kailangan na isang computer, something na malaki raw yung sweldo. And then, yung mga nasa LinkedIn, yun po ay isang app kung saan marami po ang nag-a-apply doon. Lalagay mo yung profile mo. And then si Grace, merong nag-reply sa kanya na isang Jew. No, isang Jew. Alam niyo yung sabi nung Jew na ito po ang sabi niya. Nagtaka si Grace kasi nag-reply itong Jew na ito doon sa mga karaniwan daw, hindi naman nagre-reply. Pero itong Jew na ito ang sagot niya kay Naomi. Hi Naomi, sabi niya, thank you for reaching out. Sabi niya, the job sounds interesting. But since I live with my family in Israel, I don't work during Shabbat. Friday afternoon to Saturday evening, the Jewish weekend. So basically, my working days are Sunday to Thursday. In case you have something relevant to me, I will be happy to hear from you again. Cordially saluti. Italian Jew ito eh. Benjo Lo Cicero. Isn't that interesting? There are Jews that are, though hindi po lahat ng Jews ay ganito sila ka-orthodox or practicing. Merong mga Jews naman, sabi niya, isang Jew naman, kinuha niya yung trabaho. But I'm just relating to you. Ganyan po yung mga Jew. Tayo, Sunday. Now, how do we keep the Sabbath? Now, I will lay down this principle. Okay? Para makita po natin kung paano natin babanil ang Sabbath. Ito po ang principle. Keeping the Lord's Day or the Christian Sabbath is a mark that we belong to God. Okay? Pag ang isang tao, isang Kristiyano, binabanal niya ang araw ng Sabbath, seventh day, yan po ay pahiwatig, sinyalis yan na talagang siya ay sa Diyos. Okay? Basahin ko po yung sinabi po ng Diyos sa Exodus 31, na sinabi niya sa mga Hudyo na ito po ay applicable din, naniniwala po ako, applicable din sa atin. Okay? Above all, you shall keep my Sabbaths. For this is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Okay? Pansinin niyo, it is a sign between me and you. Keep my Sabbaths, plural. That is the seventh Jewish festival. Ang mga Sabbaths po ay sign ng Diyos between God and His people. Kanya po,
Pag ang isang tao, ang isang Kristiyano, in fact, ganito po yung nangyayari. Pag na-born again po kayo, magigising po kayo sa inyong katungkulan na kailangan nyong i-worship ang Diyos. Pag na-born again ng isang tao. Lahat po ng mga Kristiyano, ito ang karanasan. Nung ma-born again ng isang tao na kilala nila ang Panginoon Kristo at ipinanganak silang muli sa Espiritu, ang unang-unang magigising sa kanila, bukod sa kasalanang ginagawa nila, ay yung pong dapat po nilang sambahin ang Diyos. Hindi sila mamumuhay tulad ng dati nung hindi nila kilala si Jesus Christ. Kaya isang sign na isang tao na born again siya, he will be awakened to his duty that he has to worship God. And when do a Christian worship God? Makita niya, it is on Sunday. Kaya makikita niya ang Sunday, hindi ordinary day. Sunday will be a special day. Yan ang katunayan na ang isang tao ay talagang na-born again. Now, pansinin niyo, sabi po ng verse na yan, you shall keep my Sabbaths. Plural. The 7 Jewish festivals. Yan pong lahat yan, tulad sinabi ko sa inyo last week, lahat po ng festivals na yan ay finulfill po ng ating Panginoon. Kanya, pag na-born again ka, you want to worship God. You want to enter God's rest. Okay? And then he said, I, the Lord, sanctify you. Through our faith in Christ, God set us apart for Him. No? Pag tayo sumampalataya sa Panginoon, hinihiwalay tayo ng Diyos para sa Kanyang sarili. Hindi na tayo taga-sanlibutan. Tayo po ay sa Diyos na. And because we are God's, anong sign? We keep the Sabbath. It is a sign between us and God. So, what are the signs? Okay, paano natin babanalin ang araw ng Panginoon? What are the signs? Well, una, we will not treat the Lord's Day ordinary. Okay? Ibig sabihin, wala po tayong gagawing nagpapakitang hinahamak natin ang araw ng Panginoon. Okay? Sa Isaiah ito pong sabi, if you turn your foot from the Sabbath. That is an idiomatic expression. Okay? Turning your foot from the Sabbath. Yung bang, if you are stepping on something, you are hamak-hamak it. Kaya sabi ng Panginoon, if you are turning your foot from the Sabbath, hindi mo hinahamak ang Sabbath. Okay? That is idiomatic expression. Okay? Na may papakita mo na ikaw ay sa Diyos, hindi mo hahamakin ang ikapitong araw, yung araw ng Panginoon. Okay? Hindi mo gagayahin yung ginagawa ng ibang tao na hindi nakakilala sa Diyos. Ang Sunday sa kanila is what? Hindi nila ginagalang. Diyan sila naglalasing. Kami, nung nagdadrugs kami, diyan kami nagdadrugs. Kasi yan ang free day namin. Hindi namin iniisip ang Diyos. Ang iniisip namin, yung sarili namin. Pero pag ikaw ay na-born again, isang makapagkita, you will not treat the Sabbath as ordinary. Hindi mo hahamakin yan. Hindi mo yuyurakan yan. Sabi po ng Panginoon. Now, sabi pa, okay? Okay? Sabi diyan, from doing your pleasure on my holiday, you will not do your own business. That's the ESV translation, from doing your own business. So yung una, hindi mo hahamakin. Hindi ka gagawa ng isang bagay na parang hinahamak mo yung araw ng Panginoon. Hindi tulad po ng ibang mga tao na Sunday, walang control, wala nang restraint sa kanila. Kasi Sunday is their free day. No. If you are a child of God, hindi mo gagawin yan. And then, yung pangalawa, you call the Sabbath a delight. That is a sign. Okay? You will call the Lord's Day a delight. Hindi pabigat. Hindi ito isang pagtatrabaho. Okay? Yung mga ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga tulad ng huwag kang magpupuyat sa Saturday night. O para ikaw ay handa sa Sunday. O pag Sunday, huwag kang maingay sa church. Okay? Hindi mo titingnan yan as pabigat. Okay? Hindi mo titingnan yan as mga restraint. Ano ba yan? Buhay ko ito. Bakit ako binabawalan? Hindi mo titingnan pabigat yan.
Because the Sabbath for you is a delight. Kasiyahan mo yung araw ng pamamahinga. Tapos sabi ng Bible, and call the Sabbath a delight, and the holiday of the Lord honorable. Iginagalang mo yan. Now, pansinin niyo, hindi niya sinabing, you will not count it honorable. No, you will call it a delight. Hindi niya sinabing, you will count it, ibibilang mo itong delight. No, you will call it. Tatawagin mo itong delight mo ito. Itong araw ito, hindi pabigat ito. Ito yung araw na gusto ng Panginoon, masyahan ako dito. Hindi ako mabibigatan doon sa pinagbabawal ng Diyos sa akin kasi, sabi ng Diyos, this is my delight. You know? This is a special day. Ibig sabihin, I will have to enjoy this day. Okay? Yun ang gusto ng Diyos. I-enjoy mo yung araw. Enjoy mo yung araw. Meron pong isang sa Psalm, ito ang description niya. Dito sa awit, ang description ng taong ito, yung kanyang desire to the courts of God. Ito ang gusto ng Diyos na maging attitude natin during Lord's Day. Particularly and especially going to church. Now, ito po ang description ng psalmist. Sabi niya, how lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Nakita po ninyo yung attitude ng taong ito? That is the attitude na gusto ng Diyos magkaroon tayo every Lord's Day. Lalong-lalo pagpunta sa church. Gusto po ng Diyos, sabi niya, how lovely is your dwelling place, O Lord. Pero pagpunta mo dun sa church, wala kang makikitang, ano dyan? Walang estatwa, walang mga krus. It's just the presence of God. Hinahanap po yung invisible presence of God. And how lovely it is. Sabi niya. Tapos in fact, sabi niya, my soul longs for it. Yung kaluluwa ko, even pains for the courts of my God. My heart and my flesh sing for joy to the living God. That's the attitude. No? Kahit na security guard lang ako dyan, dun sa course ng Diyos, kahit na security guard lang ako, okay na sa akin yun, as long as I am in your presence. Yun po, that's how excited this person is. And I pray, ganun po kayo ka-excited on Sunday. Because you are ready on Saturday, on Sunday, maaga kayong gigising, you praise God, and then you come to church. You are not late, you are excited, you want to worship the Lord, and then, that's it. Okay? Bakit po ganun dapat ang attitude natin? Because alam natin, God is our happiness. Ang Diyos po ang kaligayahan natin. Ang Diyos po ang kalakasan natin. Ang Diyos po ang tanggulan natin. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, hindi po kumpleto ang buhay. Ako napatunayan ko na yun. Kanya, bigyan man ako ng Diyos ng ganitong pagpapala, bigyan mo ako ng Diyos ng ganitong biyaya, sasabihin ko pa rin sa Diyos, Lord, ikaw ang magkukumpleto sa akin. Alisin mo rin na ito, Panginoon, wala kang aalisin sa akin dahil ikaw ang kaligayahan ko. Ako po, umabot na ako sa point na ganun, that God is my happiness, that God is my satisfaction, God is my completion. Okay? Nagsimula po ako sa wala, ng Diyos po ang aking kasapatan. Pinagpala ako ng Diyos hanggang ngayon, sabi, Lord, kung wala ka, walang kwenta ito. God is our completeness. Kanya po, we long to be in the house of God. We long to be in the presence of God. We long to seek God's presence. That is our reward. Kaya sabi niyan, if you will call the Sabbath a delight. Hindi po yan pabigat. Gusto ng Diyos, masyahan tayo sa araw na ito. Now, how can you call the Lord's Day a delight? How do we honor it as a delight? Well, sabi diyan, if you honor it, not going your own ways or seeking your own pleasure, business, or talking idly. How do you honor the Sabbath? How do you take delight in God? Well, sabi diyan, don't do your own business. Okay? Don't
do your own pleasures. Okay? Hindi mo gagamitin yung araw na ito for your own pleasures. Hindi mo gagamitin ito, ang araw ng Panginoon, para gawin mo yung sarili mong business na ginagawa mo through the week, 6 weeks, o 6 days. No? And then sabi niya, not speaking your own words. Iingatan mo rin ang sarili mo sa pagsasalita. Hindi laging business ang lumalabas sa bibig mo. No? Maging yung pagsasalita mo, iingatan mo. Kanya po, on Sunday, pansinin niyo, we come here to praise God. Kanya po, on Sunday, pagpasok po niyo dito, ang purpose niyo is to praise God, to worship God, to delight in God. And you refrain from talking idle words. No? Yung bang mga salitang ginagamit natin through the week. Let us be careful about that. Okay? Now, what is the reward? Ano po ang reward nito pag ginawa natin ito? Well, sabi po ng verse, we will be distinctly blessed among the people. Okay? Then you shall take delight in the Lord. Pag po hindi natin ginagawa yung dati natin ginagawa, yung ginagawa natin 6 days, at hindi tayo nagsasalita ng mga idle words, ano ang reward natin? Sabi diyan, then you will take your delight in God. Ang Diyos po, siya ang magpapahayag ng kanyang sarili sa inyo. Gagantimpalaan ka ng Diyos na isang gantimpalang hindi mo mabibili ng pera. Gagantimpalaan ka ng Diyos ng mga reward na hindi mo mabibili sa mall. Sa Diyos lang nanggagaling dyan. No? Sabi niya, I will reward you, then you shall take your delight in the Lord. The Lord will manifest Himself to you that will comfort you. Okay? Ang Diyos po ang magre-reward sa inyo. Ito pong natutunan ko sa aking personal life. The more pleasure I take in serving God, the more pleasure I find it to be. Alam niyo, marami po ang nagsasabi, siguro ang hirap ng pastor. No? Yeah, totoo po, mahirap ang pastor kung ang isip ng pastor ay makamundo. Siguro yung nagsasabing mahirap ang pastor, makamundo yung tingin nila sa mga bagay-bagay. Na I realized, ako po this is my personal testimony, I realized, hindi mahirap ang pagpapastor kung ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Na-realize ko lang lately, I enjoy my whole week. Meron po akong kinakausap na mga kapatid dito. Tinanong ko sila, are you enjoying your work? Most of them says no. Bakit kayo nagwo-work? It's for the money. Isa pong blessing ko as a pastor is that the Lord not only saved me, but He saved me to serve Him. And I thank God I am a pastor. Kasi I realize, because I am nag-aaral ako ng salita ng Diyos, through the week, I enjoy God. And then when I serve you, kahapon, nag-dedicate ako ng bata nung umaga, sa hapon, isa na naman, minsan naglilibing ako, whatever, nakakasal, minsan nagte-training ako. Alam mo nyo, that is not work for me. Of course it is work, but I enjoy it. Napansin ko, na pag naglilingkod ka talaga sa Diyos ng tapat, yung reward mo mismo ay yung ginagawa mo. Kayo po mga naglilid ng cell dito, kung tama lamang po ang inyong motive in serving God while you're leading your cell, mapapansin mo, you will enjoy what you are doing. Kanya po napansin ko yan, sabi ko, hindi pala ako hirap eh. No? Kasi araw-araw akong nag-aaral ng salita, nagpiprepare po ako ng lesson, nag-aaral ako, nagbabasa ako, nagpipray ako. And then, pag lumabas ako, patatawag ako, Pastor, pakibless nga yung kotse ko, this late. Meron pang kapatid natin, galing ng malayo, nagpa-bless ng sasakyan dito. Pastor, pakibless mga sasakyan. Okay. I enjoy doing that. Na pag nagsalita na ako tungkol sa salita ng Diyos, tapos magpipray ako, tatawag ako sa Diyos, I feel the presence of God. I enjoy what I do. Ang ibig ko pong sabihin, there is joy in serving God. Hindi po pabigat. Kaya lang bumibigat yan kasi makamundo ang espiritu. Kaya sabi, ayoko magpastor, mahirap magpastor. Hindi totoo yan.
masarap po ang magpastor. Kung tinawag kayo ng pastor, ng Panginoon na magpastor. I enjoy my work. No? I enjoy my work. Kaya po nahihirapan yung iba kasi ang tingin nila ang Diyos malupit. No. Sabi ng Diyos, if you hallow my Sabbath, you will take your delight in me. Ang reward mo manggagaling sa akin. Yung kaligayahan mo manggagaling sa akin. Yun po ang sinasabi ng talata. Then sabi niya, and then we will be distinctly blessed among the people. Sabi po ng Bible, I will make you ride on the heights of the earth. For Israel, ang ibig pong sabihin noon, that is social prestige among the nations. Sa mga Hudyo, pag sinunod nila yung Sabat, itatanghal sila ng Diyos sa gitna po ng mga pagan nations around them. For us, ang ibig pong sabihin noon, the Lord will distinguish us from all the other people. No? Itatangi tayo ng Panginoon doon sa mga ibang taong hindi nakakakilala sa Kanya. Just imagine, ganito ang nangyayari pag Sunday. Kaya kailangan tama ang motibo nyo coming to church. It is not a burden, it is a delight. Just imagine anong nangyayari. You dressed up. Naligo ka, nag-dress up ka. Tapos yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung iba napuyat, yung Sabado, yung iba nagsisimula na nagiinuman. Okay? Tapos hindi ka maintindihan kung bakit sila, they will enjoy the day, pero ikaw, magbibihis ka, bagong ligo ka, bagong damit mo, tapos pupunta ka sa church, tapos magtataka yan, pag uwi mo, kung tama ang attitude mo, masaya ka. Pero sila, bakit masaya? Alam niyo, sino po ang natatanghal pag ganyan? Hindi kayo. Of course, natatangi kayo, pero yung mensahe po sa kanila is because there is God. Yun ang nangyayari. Kaya magiging distinguished ka. At dahil po sa nakikita nila sa iyo, every Sunday, you come to church, pero sila naman, nagiinuman, nilabas nila yung karaoke. Hindi pala, inon lang nila kasi nung gabi, alas 10 nilang pinatay. Okay? Tapos na nilang alas 7 ng umaga, kakantahan na sila ulit. Tapos pero ikaw naman, bagong bihis, bagong ligo, pupunta ka sa church, and then you worship God. Pag uwi mo, masaya ka. Magtataka sila sa iyo. Sinong napaparangalan? God. Yan po ang nangyayari. Kaya sabi niya, I will make you ride on the heights of the earth. And then I will feed you with the heritage of Jacob, your father. Sa mga Hudyo po, that is the blessing of Canaan. Yung lupang pangako. Yung lahat ng ipinangako ko sa inyo, doon sa lupang pangako, I will give them to you if you will keep my Sabbath, sabi ng Diyos sa kanila. Pero sa ating mga Kristiyano, anong ibig sabihin yan? Tandaan po natin, because of our faith in Jesus Christ, we share in the commonwealth of Israel. Okay? Lahat po ng ipinangako ng Diyos sa Israel dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, lahat po yan ay sa atin din. Kanya po, we can also claim that. No? Doon sa Ephesians 2:19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Yun po ang sabi. Alam ho rin ang application ito ganito. Yung pong pangako sa atin ng Diyos in the future, that He will feed us with the heritage of Jacob, yung pong pangako ng Diyos sa atin sa future, we can meditate on it now. Halimbawa, ano po ang sabi ng Diyos? You will be resurrected on the last day. You will see my face on the last day. You will live doon sa heaven na streets of gold, yung mga gates with pearls, with gawa sa perlas. Tapos doon, sabi niya, maraming mga righteous people. You can imagine those things even on the Lord's Day. In fact, one way to enjoy the Lord's Day is alalahanin po natin ang mga future hope na binibigay sa atin ng Diyos. We can enjoy them now. Halimbawa ako, I always use myself as an example kasi wala akong maisip. Okay? Gino-joke ko na yung sarili ko eh. Pogi ko ngayon, ano? Pero hindi nyo alam, marami akong spare parts na kailangan ng palitan. Alam nyo, ang isang blessing ko,
when I think of Sunday because Sunday is Resurrection Day and it is a promise that I will be given a resurrected body. Isa pong ini-imagine ko madalas is, Lord, sabi ko, darating ang araw, babalik ako sa pagiging 31. 31. Kung saan malakas ka, itsura mo ay medyo iba na itsura mo. I'm thinking of those things. In fact, that is my hope. Kaya hindi ako nadidepress. Dati nadidepress ako. Kung kailan pa naman ako nag-enjoy sa buhay ko, bakit ako tumatanda? Hindi ko na mapigilan pagtanda. Lately, the Lord is teaching me, think of the resurrection. I'm enjoying my family, I'm enjoying mga apo ko, na-enjoy ko. Pero bakit? Kung kailan ako nag-enjoy sa aking buhay ngayon, doon pa ako tumatanda. Pero ang comfort ko po ay ito. Lahat ng iiwanan ko dito in the resurrection, ibabalik sa akin ng Diyos yan. And more. My point is this. Sabi ng Diyos kasi, I will feed you with the heritage of Jacob. Yung pong mga pangako ng Diyos sa atin in the future for eternity, we can think and meditate of them now. At hindi po tayo nagpapantasya. Kasi lahat po ng sinabi ng Diyos sa atin in the future, ibibigay niya. Pero kahit na po, hindi pa natin ito physically, tangibly natatamasa, pwede na nating itong pagbulay-bulayan. Nang sa ganon, and then pag po, pinagbulay-bulayan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin, alam nyo, you will feel something different. You will be invigorated. Your spirit and soul will be strengthened. And now you're ready to face life again. Yun ang sinasabi ng Diyos. That's how the Lord will bless us, especially on the Sabbath. We will be distinctly blessed among the people. Kaya yung mga taong nakapaligid sa inyo, nagtataka sila, bakit ikaw ini-enjoy mo yung Sunday by going to church? Sila, hindi na ma-enjoy ang Sunday without doing those things. Now, matatangi ka. I want to talk to you about Eric Liddell. Please. Okay. This is Eric Liddell. Si Eric Liddell po is a devout Christian. This is in Paris. This is in 1924. Si Eric Liddell po ay isang runner. Sorry po about that. Runner po siya. Siya po ay kilala sa 100-meter race. That is his best event. Pero dahil po, nung Olympic na yon, yung pong 100-meter race na yon ay gagawin sa Sunday, hindi siya sumasali. Pag Sunday po, ang event, ang tournament, kahit na doon po ay alam niyang mananalo siya, hindi siya sumasali. Yung pong mga schedule nila noon, nung Olympic na yon, ay pinablish na nila several months before the events. Kaya alam na ni Eric Liddell, yung decision niya, hindi siya sasali because it falls on Sunday. Kaya ang ginawa po ni Eric Liddell, nag-prepare siya doon sa 400-meter race. Yun po ang pinipare. Now, nung dumating na po yung pong araw na yon, yung 400-meter finals, noong pong July 11, 1924, si Eric Liddell po ay inabutan ng isang folded paper ng isang kasama sa team niya, masahista niya, ang sabi doon sa papel na yon, in the Bible it says, He that honors me, I will honor. Yun po yan sa 1 Samuel, yung aklat pong yan. He that honors me, I will honor. Kasi si Eric Liddell, ayaw niyang tumakbo on a Sunday. At nagkakaroon po sila ng kaguluhan sa schedule kasi gusto nilang makita si Eric Liddell na tumakbo. Pero dahil Sunday, hindi ako tatakbo. Sabi niya, because it is a Sabbath. It is the Lord's Day. At dahil nga po doon, ang sinalihan niya yung 400-meter race na hindi niya gamay. Pero siya po ay nag-practice. Alam niyo yung nangyari? Nung dumating yung event, usually daw po, yung 400-meter race, ay makita niyo yung mga marathon, yung mga runners, kanya-kanya silang lane. Okay? So,
si Eric Liddell ay nandoon sa outer lane. Usually raw, dahil 400 meter yan, yung 200 meter ay konti-konti lang yung takbo nila. At raratsihin nila doon sa last 200 meters. Pero si Eric Liddell, dahil po nasa labas daw po siya, hindi niya nakikita yung makasama niya, sprint kagad. Nag-sprint kagad siya sa 200 meter. Tapos, dahil po nakita nilang nauna na siya, pilit siyang hinahabol. At dahil wala na siyang ibang option, kundi magtuloy-tuloy, nag-sprint siya. Yung 400 meter death. At dahil po doon, alam nyo, na nakapag-set siya ng world record. Nanalo po siya, and he set a world record na 47.6 seconds. Na yung pong record na yon ay hindi na-break for 12 years. Doon po sa Europe. Now, ano po ang nangyari? God honored him. Natangi siya. Ang maganda dito, itong nangyari kay Eric Liddell ay binroadcast sa buong mundo. This guy doesn't want to run on Sunday because it is the Lord's Day. And God honored him. Kaya po nung tumakbo siya doon sa 400-meter race, he broke and set a new record. My point is this, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi sa inyo, you become a champion. But if you honor God on a Sunday, in His Lord's Day, God may honor you. And because you will be honoring God, God will honor you. Kaya huwag po ninyong tatratuhin ang Sunday is just an ordinary day where you can do whatever you want. No, you will dishonor God. No, but if you will honor God, God can honor you. And then lastly, ito last point ko, ito maiksi na po ito. God's satisfying rest is only found in Jesus Christ. Ni-restore po ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala because of disobedience in Jesus Christ. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, Jesus Christ fulfilled all the 7 Jewish festivals. He proved that He is the Lord of the Sabbath. Kaya He healed people, He forgave sins, He exorcised demonized people, He feed the hungry, He proclaimed the good news of the kingdom. Binabalik po ni Jesus Christ yung nawala doon sa Genesis 1 and 2. Okay? Kaya nung dumating siya, sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Kanya po ano ang point natin dito? If you want some rest, this day, seek Jesus Christ. Seek Jesus Christ. Kasi siya po ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Ang maganda po dito ay ito. Si Jesus Christ po, ang ating Panginoon, ay namatay on a Friday afternoon. That is the Sabbath of the Jews. Inilibing po siya Friday afternoon, nagsimula po yung Sabbath ng Jews. The whole Sabbath Saturday, nasa libingan siya. But on the first day, on the 7th day, He resurrected. Anong ibig sabihin nun? The first day of creation. That's the day when Jesus Christ resurrected. Anong pahiwatig nun? Pinapahiwatig nun, nung ma-resurrect si Jesus Christ, nandito po, nagsimula na yung bagong creation ng Diyos kay Jesus Christ. And everyone who believes on Jesus Christ, come to that rest. Everyone who believes on Jesus Christ, share to that rest sa new creation. Kaya ano po ang paanyaya na sa atin ni Jesus Christ? Sabi niya, come unto me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light, and you will find rest for your souls. Sino pong inaayahan ng Panginoon? Lahat ng mga pagod. Pagod physically, pagod spiritually. Sabi ng Panginoon, come unto me. I'm the fulfillment of God's rest. I fulfilled everything that the Jews did not fulfill. I am your rest. When you come and you take Christ's yoke, yung pamatok ng Panginoon. Pansin nyo, may pamatok din ng Panginoon eh. Pero pag sinuot mo yung pamatok niya, magpapahinga ka. Ang totoo po, kaya po yung iba nabibigatan sa buhay, ang pamatok ng sanlibutan ang daladala nila. Yung sasabihin ng tao ang daladala nila, yung mga pangarap ng mundo ang
pilit nilang inaabot, kaya mabigat ang kanilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin kung nabibigatan ka na. No? Lumapit ka sa akin. Suot mo yung pamato ko kasi yung pamato ko ay yung kalooban ng Diyos na nagbibigay ng kapahingahan. Yung pamato ko, yan ang magbibigay ng kapahingahan sa iyo. Kaya po nabibigatan ng tao dahil sa sasabihin ng iba, dahil sa gusto ng mundo ang hinahanap nila. No. Sabi ni Jesus Christ, dalhin mo ang pamato ko. Makikita mo magaan ang pamato ko. That is an invitation for all of us. Yan po ang invitasyon ng Panginoon. Sino po ang nabibigatan sa buhay? Come to Jesus. Lumapit ka sa Panginoon. And this is the day that the Lord has made. Maraming himala ang ginawa ang Panginoon on a Sunday para ipakita niya, anyone who delights in Him may be given His rest. Sana po wag nating sasayangin itong biyaya ng Diyos sa atin. Sunday is a special grace from God. Wag nating sasayangin ito. Wag nating gagawin yung sarili nating gawa. Let's keep on practicing this. Kasama po ang pamilya ninyo. Saturday night devotion, Sunday morning church, and then tuloy-tuloy po. Enjoy our family with the blessings of God. Enjoy everything that God has given to you. And then, I tell you, you will be refreshed on the Monday. Magiging refreshed ka. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Shall we praise God? Magpasalamat po tayo sa Kanya sa araw na ginawa niya, sa araw na ipinag-uutos niya, na itangin natin para sambahin natin siya. Pasalamatan po natin siya sa ating kaligtasan. Pasalamatan natin siya sa kanyang mga biyaya sa ating mga buhay. Kilalanin natin siya na siya ang pinagmulan ng lahat ng meron tayo ngayon. At higit pa po ang kayang ibigay sa atin ng Diyos kung unahin natin talaga siya. Kung meron po tayong mga kasalanan na hindi natin itinatangi ang araw ng Panginoon, pagsisihan po natin ito. Hingin natin ang kapatawaran ng Diyos sa mga bagay na ito. At tanggapin natin yung pagpapatawad niya sa atin. Then i-enjoy natin yung kanyang kapatawaran. O Diyos, kayo po ang nararapat pasalamatan, sambahin, dakilain, dahil ang lahat po ng bagay ay galing sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat dahil inutusan nyo kaming alalahanin namin ang araw ng Panginoon. Itatangin namin ito kung saan sasambahin namin siya. Nararapat po namin gawin ito dahil 6 na araw na po ninyo kaming binigyan para sa aming mga gawain, sa aming mga sarili. Kaya ito pong araw na ito ay para sa iyo. At salamat dahil pag tama ang aming pagkilala sa araw na ito, pagpapalain niyo pa rin kami. Mga pagpapalang hindi namin matatamasa, hindi namin mabibili ng kayamanan ng sanlibutan. Dahil itong biyayang ito ay galing lamang fresh from you on the Lord's Day. Tulad ni John, na nagpahayag ka sa kanya on the Lord's Day. Nagpagaling ang Panginoong Kristo ng maraming may karamdaman on the Lord's Day. Kaya po, O Diyos, narito kami to worship you, to bless you, and then according to your goodness and grace, you can pour out your grace upon each and every one of us. Para po ma-refresh kami ang aming mga katawan at ang aming mga kaluluwa. Oh God, we bless you and we thank you. Salamat po na si Jesus Christ, na iyong anak, ang siya pong gumanap ng lahat ng mga utos mo para sa amin. At sa Kanya,
makapagpapahinga kami. Siya ang aming katuwiran sa iyo. Siya po ang aming tagapagligtas, tagapamagitan sa iyo. Kaya sa araw na ito, maaari kaming lumapit sa iyo nang may lakas ang loob, lakas ng pananampalataya. Dahil inibig niyo kami sa pamagitan ni Kristo. Panalangin ko po ang bawat isa ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. May they seek you and may you bless them as they seek you. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.